Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Wednesday po ngayon. Masayang Wednesday sa inyo lahat. Masayang Wednesday, Nelson! Ay, masayang Wednesday, Jen! At masayang Wednesday sa lahat ating kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano mang oras ngayon dyan? Aba, welcome po sa Saganang Mamamayan. At mukhang masaya din ang Wednesday ngayon sa Senado, Ay, Nelson. masaya. Oo, ilabangan natin eh. Alam mo ba kung bakit? Eh, bakit? Dahil nga po ngayon ay araw ng mga buwaya. Alam niyo po ba na Hindi, totoo? na ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang ang World Croc Day o ang World Crocodile Day. Meron bang ganyan? Oo, June 17 po yan ginugunita. Sa buong mundo yan, ha? At so, World Crocodile Crocodile Day. Yes. At Totoo? dahil dyan, ang mga buhaya po ay nagmi-meeting. Talaga? Oo. Anong background yan? Parang Hindi. bigla ko nagka-interest, ano? Iyan ay dahil Ano sa... ba, nananadya ba yan? O talagang wala namang nagkataon lang? Ang mga buhaya kasi ay, ang tawag dyan ay mga endangered species. Ibig Okay. sabihin kokonti na lang sila. Kokonti na lang sila sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, katulad na nakikita nyo sa picture, nakalubog po sila sa mga flood control project. Flood control ba ito? Bye! Oo nga, tahimik, parang nag-aabang eh. Ayon sa conservation group, ang mga buhaya ay kabilang sa mga sinaunang species na nabuhay sa mundo. Ba? At sinasabi na 13 uri ng buhaya ngayon po ang naririto. Ayun. Ang Nile crocodile, Oho. ang Cuban crocodile, Oho. ang saltwater crocodile, Okay. at ang flood control crocodile. Ayun ang endangered. Yan ang madami. Hindi dapat ubusin yun. Hindi, wag. Magtira tayo kahit ilan. Talaga naman. Hindi, meron magandang species ng ano? Yan palang bagong discover sa Pilipinas. Na-discover. Wala yan katulad sa ibang bansa. Pinapalista na sa Ayun. yung floodwater crocodile. Yun, parang dahan-dahan kumikilos para may sasagpangin, no? Oo. Ang pinakamarami daw ay yung saltwater crocodile. Ayun. Ang haba daw niya na 7 metro. Maikli lang, 7 meters lang. Ang timbang, ito Hindi, 7 meters pala, oo. Mahaba yan. Mahaba pala. Titimbang ng mahigit 1,000 kilo. Mabigat. 1 tonelada. Oo. May malaki eh. Ang dwarf crocodile naman, ang pinakamaliit. Dwarf Karaniwang crocodile. hindi lalagpas ng 2 meters ang haba. Halos ano lang. Okay. Oo. At itinuturing din kakaiba ang mga buhaya dahil sila ay may likas na kakayahan bilang magulang. Ibig sabihin bilang parent, hindi sila yung magulang na... Nanggugulang, hindi Nanggugulang, hindi. Ibang buhaya tayo ng gugulang. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga itlog at inakay laban sa mga predator. Kaya protective na. Protective. Parents pala, magulang. Kasi, no? Kaya ang buhaya ay pinoproteksyon na nila yung mga kapwa nila buhaya. Yan ang katangian nila. Kaya pagka talagang nakikita mo, ba't puro protection? Ba't Talaga puro, puro protektahan? Kasi pare-pareho sila buhaya. Say, a crocodile in the same feather flock together. Kahit wala silang feather. Same skin siguro. Skin. Yun, skin. yun, Matibay ang skin yan eh. Samantala, ang flood control crocodile naman Yan. ay karaniwang kasing taas ng tao. Mukhang tao, minsan nakabarong, minsan nakabarkana. Bihira lang yon. At hindi ito natutuwa. Ayun ang magulang. Oo, Magulang nasin magulang, hindi yung magulang na parents. kung walang maleta. Yan. Hindi, baka yung Hindi ano- mapakali. Hindi kasi meron ang balat kasi ng buhaya ay matitibay. ginagawa niya. Oo. Sapatos. Sapatos, pati yung yung Hermes, yung signature bags. Sinturon, no? Ay, talaga naman, pati t-shirt. Ay, oo, buhaya din. Maliliit lang. Pero ano yung klase ng buhaya na
kinakain. Meron na klase ng buhay na kinakain ngayon eh. Oo, meron. Oo, Diba sa Palawan, at saka sa Davao. Yung mga crocodile na naka-farm na siya. Oh, nasa farm. Oo, tapos iba nga dyan, parang ba nililitsun eh. Oh. Ayun. Ay, pero totoo nga, no? Sa araw na ito pala talaga. Totoo yan. Oo. So, ito'y World Conservation Day. Oo, Crocodile Day lang talaga Crocodile Day. Yes. June 17. June 17. Kaya mahalaga po ang petsang ito talaga. Ayun. Yan eh. Kaya pala. Pero lingid sa kaalaman ng iba, ang mga crocodile, ano lang yan, minsanan lang kumain yan eh. Ganun ba? Oo, kasi busog agad yan. May nakita kasi ako yung nag-aalaga, yung iniitsahan ng buhay na manok. Yun. Tapos Kasi kinakain. ayaw nila ng patay. Dapat medyo gumagalaw-galaw para sariwa. sinasagpang nila. Tama, Yung mga tama. ganun. Oo. Kaya sa araw na ito po ay hinihikayat ang publiko Na? makibahagi sa kampanya para mapangalagaan ang mga buhaya sa kalikasan. Wow. Kaya pagka ho kayo nakakita ng buhaya, Oho. haplos-haplosin nyo sa likod. Delikado. Hindi na. Hindi na. Okay na ako. Yung totoong buhaya. Ha? Totoo buhaya. Oh. Ayan, kasi nakangangayan eh. Oh. Parang mananakmal eh. Kasi ang ano naman yan, Jen, ang bawat nila lang kasi may function yan sa ecosystem. Tama, sa di ba? ecosystem, oo. Pagka tinanggal mo yan, Oo. magkakaroon ng hindi magiging Imbalance. balance. Eh. Yes, oo. May mga dadami naman na mga nilalang na Oo. hindi kaya mas makakapinsala sa tao. Tama, Halimbawa sa bukid, di ba? Oo. May mga ahas doon eh. Yes. Di ba, takot ang tao sa ahas. Oo. Pagka pinagpapatay mo ang ahas sa bukid, dadami naman ng daga. Daga naman. Pepestihin naman yung tanim. Palay mo. Kaya iba dyan talaga, nag-aalaga ng Pusa. pusa para wala yung daga. Di ba yung pusa lang, wag ng, Kaya wag ng talaga. ahas. Kaya talagang ganyan na. Kaya wag ko tayo magtataka kung sa lipunan may mga buwaya, may mga swapang, may makakapalang muka, mayroong walang hiya. Nabuhaya, ha? Para balanse. Ayun. Kasi kung lahat tayo mababait, Ayun. Wala, di paraiso na ito. Paraiso na ito nangyari wala sa buhay nang pagsubok sa buhay. Yun di na ba? nga, yun na nga. Kaya talagang may pagsubok. Maganda. Yan, kasama yan. Congratulations! Ano ha? Saan? Ipagdiwang natin yan. Ano ha? World Crocodile Day. Oo. Ang pagpupugay at pagpapaalaala po sa kalagayan ng buhaya sa buong mundo. At ang endangered species ay nasa Pilipinas. Ang pinakakaunti. Ito ha? Di ba? Yan ang alagaan natin. Congratulations! Mabuhay! Ang mga buhaya! Mabuhay! So, Yan. So, uwi na tayo. okay, tapos na tayo. Paalam tayo. Pati mga nanonood sa atin, natutuwa. Ang daming nakita mo yung mga emoticons, naka-smile eh. Naka-laugh. Ngayon lang din nalaman. Ako ngayon ko lang din nalaman, ha? Na may World Crocodile Meron Day. palang World Crocodile Day. Paano, ano eh, may special session sila eh. Itong ano? Yung- Hindi. Oo. Sino ang nagdeklara ng ang araw na ito yung World Crocodile Day? May mga ano talaga yan, mga international group yan. Oo. Matagal na yan, ngayon lang masyado na Ang pag-uusapan. galing ng researcher natin. Na-research nila ito. Oo. Isang malaking isyong pagkuha ng mga buhaya mula sa kanilang likas na tirahan para alagaan daw po ang wildlife farm. Ayon. Sa pagdiriwang daw po ng World Crocodile Day, hinihikayat ng publiko na makibahagi. Nabanggit mo nga kayo. Hinahanap ko kung sino yun eh. Anong body ang nagdeklara nito? Yun. So, malaman. Oho. Ito, may resolution. Yan. World Crocodile Yan. Day was launched and declared in 2017 Yan. by the Crocodile Research Coalition in collaboration with the Belize Zoo. It is celebrated annually on June 17 to raise global awareness. Ayun pala. Buhayin po ang awareness ng mamamayan tungkol po sa conservation ng endangered crocodilians and their habitats.
Ayun. Mabuhay ang mga buhaya! Mabuhay! Ayun. Lipat tayo. Balik tayo sa Pilipinas. Balik tayo. Lipat. Iwanan natin yung usapin na yan. Yung, tapos na po tayo sa usapin ng buhaya. Pag-usapan naman natin ang... ano ba pag-usapan natin? Mga buhaya pa rin. Huwag na, iwanan natin yung mga... yung mga usapin ng buhay. Ngayon ko lang naalaman ito, ha? Magaling itong... lapit ka sa inyo yung ating mga researcher ngayon. Parang natuwa ako, eh. Gusto kong pakainin ng hapunan, eh. Dahil po sa natuklasan ninyo ito. Ayan. At eto na nga. Nangyari na nga yung sinasabi natin kahapon, di ba? Oo. Nasa special session today ng Senado ay mas uunahin nila ang pagpapalit ng mga posisyon. Ayun. Nangyari na nga po. Ano ba nangyari kanina? Hindi tayo nagkabulaan. Hindi tayo nagkabulaan. Yun na nga ang talagang nangyari. Dahil sa, siyempre, kung magsesesyon sila, ang unang re-resolbahin ay ang leadership talaga. Bagamat wala doon sa agenda, wala doon sa mga paunang pasabi, ang naging banggit natin kahapon, at sorry, isang araw pa, na yun talaga ang uunahin nila dyan. Oo. At yun na nga po ang nangyari. Tingnan natin. Panoorin natin. Ano ba yung mga nangyari kanina dyan? Simulan natin ng alas 9 ng umaga. Isa-isahin natin. Opo. Alas 9 po ng umaga ay ipinatawag ang special session. Ito po ipinatawag ng Pangulong Bongbong Marcos para muli pong mag-convene ang Kamara at ang Senado. Dahil meron daw po mga mahalagang panukalang batas, trabaho ang Senado na nawaglit dahil po sa kanilang hindi pagkakaunawaan sa loob ng plenaryo. Aha. Yan. Ano una nilang ginawa? Ang una po nilang ginawa, mga kababayan, ay niresolba ang question sa pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Nagbotohan ba? Nagkaroon ba ng bagong botohan? Kanina. Kasi nabutan ko, nagkakabotohan na ng yung mga committee. Committee chairmanship. Nagkaroon nga ng botohan. Nagkaroon talaga ng botohan. Panoorin nga natin, nagbotohan eh. Sige. Nahalal po si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Yon. Ayan special session eh. Kung walang special session, wala pong mangyayaring botohan. Pero may nauna dyan, Nelson. Oo. Hindi sa loob ng plenaryo. Oo. Parang kaninang umaga, nauna na nag-concede si Senador Alan Peter Cayetano. Yes. Na iniiwanan niya ang kanya posisyon Oo. bilang Senate President ng Senado. Ayun. Kasi mukhang alam na nga niya talaga ang mangyayari sa plenaryo ngayong kaninang alas 9 ng umaga. Aha. Ayun. So wala nang pagtutol. Wala na. Kasi nga, iniwanan na niya ang kanyang posisyon. Pakita mo nga din yung session kanina, yung botohan. Sige. Kasi ang nangyari dyan, 13 lang yung dumalo eh. Wala bang yung long shot? Kita natin lahat. 13 lang ang dumalo. At sila rin ang nagbotohan, wala ring tumutol. Kasi kung walang tumutol, ibig sabihin 13 ang bumoto, walang tumutol, 13 lang sila doon. Tama. Di ba? Wala talaga. At kumbaga, ang kanilang point lang magkaroon ng quorum. Wala nang question doon sa quorum. Quorum talaga sila kasi 13 nga, di ba? Yes. At doon po nila inihalal ang bagong Senate President. Tingnan mo yung upuan, wala yung... Maraming bakante. Wala dyan sina Marcoleta. Yan yung unang first part, sa umaga. Nung nagbotohan sila, kinakamayan eh. Pero merong isang video, papakita natin dyan, nung pumasok naman si Senador Joel Villanueva. Dumating din. Dumating sa umaga. Yan, dumating. Kaya nga 13 sila eh. Kala mo basketball player na... Dumating eh. Wearing number 5, jersey number 5, Joel Villanueva. Yan. Yun, kitawa yan. Sinalubong. Niyakap pa siya na, partner, sabi niya, I love you. At nagkabotohan din ng iba't iba mga committee chairmanship. Di ba?
nagkapalitan na. Yun na nga, yun ang inabutan ko ng live kanina. At ang nahalal naman na Senate President Pro Tempore, yung parang Vice President Sino? ng Senado ay si Tito Sen. Senador Tito Soto, Ayan. ang Senate President Pro Tempore. Ayun. Yan. Pero Jen, di ba ang pakay talaga ng special session ay magpasa ng mga kinakailangang batas di ba? Yes. So, Alam mo ba kung ano ang batas na naipasa nila ngayon? parang ngayon palang hapon nila yun mapag-uusapan Kasi kayo ng... May inaproban sila. Inaproban mo Third reading kanina. Yung pinakauna. Kasi di ba may... Oo. Dapat uunahin mo, di ba? yung calendar na activities. Meron silang napagtibay kaagad. Anong batas yun? Nawaglit sa akin yun Yan po ang pagkilala sa waling-waling bilang National Orchid. Tama. Narinig ko nga yan. So, ibig Sa sabihin first part pala yun. waling-waling, di ba? Oo. Ang ibig sabihin yan ay yung mga biktima ng lindol sa Mindanao, gaganda na po ang inyong buhay. May bakit hindi? Waling-waling yun ang pera. Kasi maraming waling-waling doon Ay, wild orchids? Oo, mga wild orchids. Kaya dahil yan ay national orchids na, Oho. magiging mabenta po yan. Magkakaroon kayo ng dagdag na hanap buhay. Yan po, kaya yan ang una talagang ipinasa dyan. Waling-waling as national orchids. Mabuhay ang waling-waling! Mabuhay! Ayun naman pala. At least Hindi ba? pasensya ka na mental, nagkakaroon ako ng gap Nagkakaroon ng ano? Hindi ako Hindi mo agad mag-get. Hindi, yan kasi ang malalim na niyan. At saka yung naturalization ng dalawang atleta. Oo nga. Si Boatman at saka yung isang yung nagbubuhat yun Dalawang Ayan, yan. Declaring the National Orchid Waling-Waling, Senate Bill number 2092. Oho. Yan. Third and final reading. Sa unang bahagi ba na pag-usapan yan? Yan, oo. Nagkaroon ng convince sila kanina. Yes. Kasi sinubaybayan ko talaga dahil iniintay ko, emergency ito National Special Session. Oo. Tingnan natin ano bang maaprobahan. At yan nga yung napansin ko. Na pinupuna naman ng iba, akala ko ba special session but national orchid? Hindi po, mali kayo dyan. Oho. Importante po ang national orchid, ang waling-waling. May deklara na po ito. Importante yan. Ayun. Sa lalong madaling panahon. Pero ito hindi ko nabasa doon sa paunang agenda. Yung dalawang player, naturalized, yun nakita ko yun. Bago yun, yan muna pinagbotohan nila. Maganda, no? Palakpakan ho tayo dyan, ha? National Orchid. Ang sabi nga nila, give credit where credit is due. Yan. Ayan. Pagkatapos ng utang, magbayad kayo ng utang nyo. Ganon. Bayaran nyo ng Credit is due na. Due date na pambayad nyo yung waling-waling. Yan. Oo. At ito pang isa. Ano pa yan? Itong resolution number 447, Jen. 447. Ano naman yan? Lilaman ng 447. Ito naman ay resolution 447 na iniakda ni Senador Joel Villanueva. Aba. Dito'y hinihikayat ni Senador Villanueva ang national government na maglaan ng kaukulang pondo, tamang pondo at resources para sa relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery ng communities na sinalanta ng nakaraang lindol sa Mindanao. Yung Sarangani at saka General Santos City. At dito, Jen, Oo. ay pinuri lahat ng mga senador doon. Ba? Si Senador Joel Villanueva. Gusto bang mapakinggan? Sige nga, isa-isahin natin. Opo. Anong masasabi? Yung simula muna. Kay Senador Joel muna. Sige. President, our distinguished majority leader. Mr. President, distinguished colleagues, it is an honor to rise before this August chamber to sponsor proposed Senate Resolution number 447, urging the national government to ensure adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities devastated by the recent earthquake in Mindanao. Ginoong Pangulo, ang usapin po natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pondo. Ito po ay tungkol sa mga buhay na winasak ng lindol
at sa ating tungkulin na tulungan ang ating mga kababayan na muli pong makabangon. Noong pong ika-8 ng Hunyo, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama malapit sa Ayun, nasa diba? ayun. Oo, tama yan, resolution. Oo. At ano naman ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian? Ba, nag-react ka sa resolution? Puring-puri. Pakinggan natin. Oo. lamang po ng ilang minuto. Si Senador Gatchalian na. Senador Sherwin, Oo, Senate President. President. Senate President na. Sherwin Gatchalian. Ito, sinasangayunan natin ito. Kasi naka-agenda talaga ito eh. Yes. Ito talaga ang main reason. Sabi nga ng Pangulong Bongbong. Kaya sila nagpatawag ng ano. Ang sabi ni Senador Gatchalian, Ay, ito, okay na. Okay na. sige, Baka sige. mahirapan ka pa. Ito na. Oo. Awanin ti Odyo Kabagis. Awanin ti Odyo. Ang sabi niya, Sige. let me commend the resolution. Aha. Pinupuri ko ang resolusyong ito ni Senador Villanueva. Oh. Kaya po, nagbibigay-pugay po kami kay Senador Joel dahil ito pong resolusyon ay nagdedirekta ng mabilis na aksyon at mabilis na pagre-release ng pondo Ba? para makatulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. Aha. Sabi naman ni Senador Subiri, Oh. salamat, Senador Joel. Iba kasi taga Mindanao siya eh. Dahil sa Tama. pagpapail po niyang measure na ito, kami nagpapasalamat. Ba? May malasakit kayo sa Mindanao. Sabi naman ni Senador Rapi, I strongly support. Ba? Oh. Ganon din ang sinabi ng iba pa. Oh. Na para bang, Jen, ito naman ang puna natin, hindi natin minamasama yung resolusyon. Oh, tama po yan. Diba? Oh. Pero, ito ang tanong, mga kababayan. Nung wala bang resolusyong ito ay hindi kumikilos ang gobyerno para bigyan ng sapat na resources Oo. at tulong ang mga nasa Mindanao? Meron po, meron. Pangalawang tanong, Oo. kailangan ba talaga ng resolusyon para kumilos ang gobyerno, tulungan ang mga nasa Mindanao? Sa tingin ko, hindi sapat naman ang ating pondo. Kasi sa kalagitnaan pa lang ng taon eh. Kaya nga. May kalagitnaan ng taon, halos wala pa naman tayong pinakagastusan ngayon eh. Kaya nga. Para doon sa ganyang mga kalamidad. Meron pa talaga tayong pondo. Ang punto natin dito, Jen, Oho. kahit wala ang Resolution 447, tutulungan na tutulungan at gagawa ng paraan ng gobyerno Oo. at kikilos ang pamahalaan para sa mga apektado ng lindol. At idagdag ko, may sapat na salapi ang pamahalaan para sa kanila. Ayun. Di ba? At hindi ho ganun ka paralisado ang government Oo. para hindi makakilos kung wala itong Resolution number 447 na ito. Oo. Hindi ba? Ang nangyari kasi parang kung hindi dahil kay Senador Joel, Walang... hindi maiisip na... yun ang masama. Opo, ha? opo. At ang nangyari dyan, parang nung nanonood nga ako ng session dyan, sabi ko, ito ba ay Senate session o canonization? Ba't kina-canonize ba? Parang ginawa nilang santo si Joel? Senador. Ganun ba? Kulang na lang pala, canonize. Ano? Ay, oo. Dahil sa... Para bagang silang nakaisip ng mga bagay na yun. Ha? mga babayan, ang Senate resolution po, unang-una, wala itong epekto. It does not have the force and effect of a law. Yes, wala. Resolution lang yan eh. Parang ano lang yan, expression lang yan. Yes, Parang isang tama kayo. opinion. Oho. At hindi nito po pwedeng puwersahin Oho. ang sino mang ahensya ng gobyerno na kumilos. At teka lang, doon ba sa kanyang resolution ay mayroon sa binanggit na halaga na ilaan Wala. na tutulong? Wala, siyempre, resolution. Wala, resolution lang. Kasi talaga naman may nakalaan pa eh. Oo. May pondo pa kahit wala po yung resolution. Talagang may pondo pa po ang national government. Oo. At saka una, hindi po ganun kalawak ang epekto ng ng lindol. Kaya nga. Sarangani, General Santos City, South Cotabato, parang ilang probinsya po ang talagang naapektuhan ito. So, Ano, ha? bakit kailangan nilang i-highlight ang Senate Resolution 447 kanina? Na para bagang importante yung ginawa ng Senador Joel. Ano? Para ma-justify nila sa mata ng nakikinig, Aha. nanonood, sa mga karaniwang mamamayan,
na kaya sila nag-special session ay para nga sa mga biktima ng kalamidad. Aha. Di ba? Para lang i-highlight nila, ayan mga babayan, kumilos na kami. Meron ng Resolution 447. Pero ito po, para sa mata ng mga nag-iisip Oo. at alam kung anong ibig sabihin ng Senate Resolution at anong epekto nito, ito po isang malaking pambobola. Kaya pala sabi ng isang abogado, Nelson, may kaugnayan sa sinabi niyo yan. Oo. Huwag niyo namang insultuhin ng katalinuhan ng mga Pilipino. Ayan ang sinasabi natin. Diba? Nag-iisip din naman kami. Alam niyo, kahit na kami ay mayroon ng mababang pinag-aralan, nakakaintindi naman kami ng sitwasyon. Ayun nga. Alam naman namin. Oo. Oho. Kahit wala yung Resolution 447, hindi naman magbabago ang takbo ng pag-support at pag-assiste Yes. sa mga biktima ng kalamidad. At yan naman ay tuloy-tuloy. Di ba? Yes. Oho. Kaya At ang totoo, mismo ang Pangulo, di ba? Oo. DepEd Secretary Sani Angara, Sherwin, Rex Gatchalian, DPW Secretary, hindi nga sila humingi ng pondo eh. Hindi nga. Wala po silang kakahilingan na humingi ng pondo sa mga ahensya ng pamahalaan kasi may pondo pa talaga tayo. Totoo. Andun pa, sapat pa yung pondo natin eh. Pero ano ang function o ano ang na-accomplish ng Senate Resolution 447 ni Senador Joel Villanueva? Dalawang importanteng bagay po ang na-accomplish nito. Ano daw? Number one, naipakita nila ng special session, kahit man lang ang tawag natin dito ay pakitang tao, Pabalat bunga. tumulo kami yan, special session nga eh. May Resolution 447 para sa mga biktima ng Parang lindol. ginastify nila Ginastify. yung special session na pinatawag. Yes. Oho. Pangalawa, napuri nila si Senador Villanueva. Ginawa nilang bida. Kasi sa mata ng iba, di ba, lalo na doon sa Cayetano Cayetano Black, Group, kontrabida ngayon si Yes. Senador Villanueva, di ba? So, i-accomplish two things. Oho. Pangalawa nga, ang galing mo, Senador Villanueva, ikaw na. Ikaw ang hero. Ikaw ang nakagawa nito. Ikaw ang... Importante yung pagdalo mo sa... Importante ng Resolution 447 na yan. Oho. Oo. Hindi ba, Jen? Pero sa mga kababayan natin, naintindihan ho namin na pinaglololoko nyo kami. Masakit itong salita. Ini-insulto nyo katalinuhan ng mga Pilipino. Nagbarong pa kayo, di ba? Oo. Sana nag-celebrate na lang tayo ng words. Crocodile Day. Oo. Ay, nako. Yun po ang nangyari. At pagkatapos nga po niyan, mamaya itutuloy natin ang kwento. Nasaan ha? Kasi biglang dumating. Ba? Oho. May biglang May dumating? biglang dumating sa plenaryo ang mga miyembro po ngayon ay minority group. Ayun. So, nabuo na. Kasi dati 12-12, 50-50 eh. Oo. Mamaya po, itutuloy natin yan, ha? Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos
ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami po salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Naku, napakababa po ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold Mobile app din to. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download Ayun. yun na. Naku, may nakaligtaan ako na. So, nung isang araw pala, nagdiriwang ng kanyang ikapitumpung taon ng kaarawan. Talaga Si naman. Lolo Noel Manyalak. Ayun. 70 years old. Naku, ngayon ko lang hunabalikan eh. O, binabati po kayo ng Kuya Aris Lizanin. Opo, Kuya Aris, bagamat ito ay no isang araw pa, pasensyahan nyo na po, huli man daw po't magaling naihahabol pa rin. Ano, ha? Yun. Happy birthday, Lolo! Bagamat huling-huli po yung aming pagbati sa inyo. Ha? Si Kuya Chris, Kuya Ian, Chris Almario, ay binabati naman po ang ka Gerald Ventura at mga kasama po sa opisina. Yan, mula po sa, ganoon din po kay ka Kenneth Sarmiento. Salamat po ng marami. At ang Kuya Abet Malate, dyan po sa Centerville Extension. Ayan. Pero teka lang, Nason, bago natin ituloy yung tinatalakay natin kanina, ang tinatanong nila ngayon, may visa pa ba? May halaga pa ba? Yung resolusyong inihain ng kampo ni na Senador Alan Peter Cayetano Na? sa Supreme Court. Yung petition. Yung petition sa Supreme Court na magpalabas ng status quo anti-order. Ayun yung sinasabi natin. Oo. Kaya hapon, magiging moot. Moot na. Oo. Kasi natapos na. No? Wala nang kontrobersya. Oo. At saka una, nag-concede na rin nata si SP Alan. Oo. Ayun. Oo. So, ano yun? Pwede na niyang bawiin. Hindi, bahala na yung Supreme Court dyan. Kasi baka naman sabihin ng Supreme Court, kahit na moot ito, didesisyon na namin. Ganun ba? Di ba? Kagaya ng binabanggit ni Senator Marcoleta. Sabi niya, for academic reason. Di ba? Ang talagang quorum ng Senado dapat 13. Meron na tayong pamantayan sa At least susunod. meron. Siguro, tama pa. Hindi na maulit yung mga pangyayaring ito. No? Sabi niya, para hindi na maulit na magulo kayo dyan, Oo. kahit ano man ang mangyari, desisyon na namin. Tama nga. Pwede nga pala, no? Pwedeng gawin. Oo. Depende yan dun sa kung sinong Kasi susunod. kung kayo naman siya pumabor, pumabor sa kay Alan Cayetano, wala na rin. Oo. Kasi nakakuha na ng 13 yung 13 din kabila. Oo. Ayun. Ito ay para doon sa mga susunod. Para magkaroon na ng hindi na maulit. Yun ang kumisan, dinidesisyonan yan eh. Para hindi na ginagamit yung jurisprudence na yun pala may mga ibang luma, sitwasyon. mga ganun. Oo. 1949 pa pala yun eh. Ngayon sa bago, nga no. Pwede. Sana, tignan natin. Ano ha? Kung aaktuhan pa ito ng kataas-taasang hukuman, o pababayaan na lamang niya. Yes. Di ba? Ayun. Sige. Di okay na. Kaya ang tanong na marami, Oo. nasan nga ba ang Pangulo? Bakit sa likod na mapangyayari ito, nasan si Pangulong Bongbong Marcos? Siya po ay umalis ng bansa. Naku po. Umalis ng bansa Bakit ang naman siya? Pangulo. Maraming trabaho Kasi nito. alam mo niya, sabi niya, Senado, okay na ba kayo dyan? Ayan, okay na raw. Ganun, pwede na ba akong umalis? Okay naman po. Ayun. Saan pumunta? Ayun po, papunta po siya ata ng Lausanne, Russia. Sa Russia. Russia. Ayan, no? Lausanne. Ayun pa, nakarating na ba ito o goodbye? Paalis pa lang ito ata. Goodbye kiss.
Paalis pa lang ito. Goodbye. Oo Mahaba-haba kasi nga. ang biyahe papuntang Russia. Oo nga. So, mag-isa hindi sumama si First Lady. Hinatid, ano? Oho. Kasi may goodbye kiss eh. Ayun. Oo nga. At pakanta-kanta daw ang Pangulo. Anong Umalis. kanta? From Russia with love, I travel to you. No. Pero ang latest nakarating na dun eh. Ang bago yan? oo, Bagay, mula kung kahapon pa yan. Hindi, Oo. mahaba-haba din ang biyahe. Nag-text sa akin eh, oh. Ba, Nelson, kayo? Oo. sabi mo kay Jen, dumating na ako dito sa Russia. Lasan, Russia. Ba? Ayan, oh. Ano, pakita naman kung malamig ngayon doon o mainit. Malamig daw ngayon. Malamig sa Russia. Ayun. Ingat po kayo kasi 2 days yan. Ganun ba? At siya ang chairman kasi ng ASEAN Summit. So, ngayon ang acting president si Vice President Sara Duterte. Hindi. Kasi siya ang pangalawang pangulo, di ba? Hindi. Kapag wala ang pangulo at hindi makakaakto bilang presidente, ang acting president, yung Vice President, Sara Duterte. Sana. Pero nagkaroon nata ng caretaker committee. Ay, ba't naghalal pa tayo ng Vice President kung di dapat caretaker na lang inahalal natin? Kung hindi ako pabalikin, sabi ng Pangulong Bongbong, kung hindi ako pabalikin, Sarado airport. nasa Hipapawid ako, sarang airport. Mag-declare ng martial law. Ayan. Hindi ba si BP Inday ang caretaker? Vice President, di ba? Kung magkasundo, yun ang Yan ang sitwasyon. trabaho ng Vice President, di ba? Pagkaalis ang Pangulo. Pero caretaker committee, 2 days lang naman daw. Ganun. 2 araw lang. Kaya, yun lang, standby all units lang. Yun po ang sitwasyon. At mukhang tingnan natin, kasi noong isang araw, di ba, nasa Pilipinas ang German president. Ngayon naman ay pumunta ang Pangulo sa Russia para isa daw po sa mga sidelight ng pag-uusap ay si Russian President Vladimir Putin. Yan. Yan. ASEAN-Russia Commemorative Summit. Yan. Yun. 35 taon na pala ang relasyon, bilateral relations ng tama ba? Tama ba 'yung figures ko? Ng Russia at Russia. ng Pilipinas. Ayun. Sige. Hindi kasi kayo na, Nelson, balik tayo sa Senado. Meron akong mga magagandang tagpo doon na gusto ipakita sa ating mga kababayan. Tingnan nga natin. Ano, ha? Panoorin nga natin. Ito po Isa-isa. yung tagpo, Nelson. Bigyan ko lang ng konteksto. Sige. Na mag-uusap-usap na sila sapagkat kinunbin naman ang Kongreso bilang Commission on Appointments. Nag-convene sila. At naghalal din ng mga bagong member, ha? Yes, Ng Commission nagkaroon on din. Appointments. Opo. Pero halos lahat, 23 miyembro eh. Ay, halos lahat Pati member. nga si Jinggoy na nakakulong, kahit suspended, ay ginawang member eh. Ganun ba? Buti wala nag-abstain eh. Sir, suspended po yan. Saka iba, kino-question. Hindi senador yan eh. Parang gano'n, di ba? Pero gano'n pa man, ay 23 lahat ang members ng Commission on Appointments. Ano naging eksena? Kasi doon ho, biglang dumating ang grupo ni na Senador Rodante Marcoleta. Alam ko na nangyari dyan. Aha. Nanggulo yan. Nanggulo yan. Siguro iwi na siwas yung mga upuan. At pinagbabato yung microphone. Ayun ha. Simulan mo nga sa simula, direct sa simula. Ano ha? Yung pagpasok ni yung pagpasok para makita natin yung Yung actual. yung actual. Ayan na daw. Hindi, yun yung yung lumapit na si Senate President Win Gatchalian. Ayan na, kukwelyohan. Uy, malapit na sa kwelyo yun, ha? Hindi, si Erwin yung kukwelyo Ay, ganun. sabi. Pero hindi naman, humingi sa Wala bang sorry. kinwelyohan kanina? Wala. Oho. So, maayos naman pala. Yes, at ang kagandahan dito kasi, nandiyan ang mga miyembro ng delegasyon ng Kamara. Nakita mo si Congresswoman asawa ni Bong, Lani, tama ba? Kasi nga commission on appointments. Commission on Appointments yan. Andyan po yung mga mambabatas galing sa Kamara de Representantes. Yun ang, kita mo, humalik pa si, nagbeso pa si Kong Lani. Si Senador Rapi ay lumapit din at hinaplos-haplos pa po ang balikat ni Ano sinasabi? Dante Marcoleta. Ano sinasabi nung hinahaplos-saplos? Sabi niya, ay, okay naman pala. At least andito na kayo. No? Lumapit din po SP Win Gatchalian. Ano sabi ni Win? Manong, salamat na marami. Andito na kayo. Ayan. Tapos lumapit din si Senador Mig Zubiri. Ano sabi ni Migs? Ayan, ni Migs. Oo. Ang tawag nila lagi kay Sandante, Manong. Ayun.
Wala tayong away dito. Wala, Trabaho lang trabaho tayo. lang, sabi niyo. Meron kayong 13 kayo Nakakuha nyo yung tuloy tayo sa trabaho. Ayun, Ganyan sana. Kasi gusto nyo naman magtrabaho tayo. Sabi nyo, hindi kami ngayon, nandito na kami, magkatrabaho na tayo. Ayun. Pero hindi talaga lumapit sa kanya yung alam mo na kung sino-sino man yun. Ayun. Ganun talaga. May eksena din na bago pa ito, lumapit si Senador Gatchalian sa sa minority. Aha. Okay, pinagkakausap niya isa-isa Ayun. Para bang alam mo, ito yung magandang tagpo niya sa Senado, no? Alam mo, sa ganitong sitwasyon, ako, minsan ako nakapanood ng debate sa Kamara. Merong si Congressman pa si Senador Marcoleta, kulang na lang talaga magbugbugan Oo. Ayaw ko ano pinagtatalunan. Pero pagkatapos ng pagtatalo, doon sa dalawang podium, ang unang-unang lumapit si Senador Marcoleta, kinamayan yung katalo niya. Dapat naman talaga gano'n. Ganun. No? Kasi di ba kung sino ang nakagawa ng kasalanan sa'yo, dapat una mong pupuntahan Pero sa kanya naman, hindi na tinikinagawa nagkasala. Ibig sabihin, yung debate nilang dalawa, Maginoo, nagtatagisan tayo ng kaalaman. At yung nilapitan niya, wala din namang masamang tinapay. Dapat naman talaga, walang personal. Totoo. Ano lang to, tagisan ng talino. Kasi may pagkakataon naman na magkakampi naman sila. Sa maraming pagkakataon na laging magkatunggali yung Edsel Lagman sa Senador Marcoleta. Di ba? Pero may mga pagkakataon naman nung nagkampi yung dalawa, walang tumibag Ayun nga. Di ba? May mga ganyan. Yung Rufus Rodriguez, sa dati, talaga naman kung magtagisan ng galing, yung Rufus Rodriguez at saka Senador Marcoleta, pero sa labas, magkakaibigan yan Tama. Pagka nasa lounge na sila, magkakatabi sa kapihan Yes. Maging dito naman sa Senado, ganun din naman no? Ang totoo, iba dyan, magkumpare, inaanak niya yung anak ni ganito, yung ganito si ganyan, pero hindi talaga maiwasan na meron hong mga pinagtatalunan kasi magkakaiba sila ng pananaw sa mga issue, di ba? Gaya kanina, nung pinag-uusapan yung confirmation nung 4 na sundalo ng AFP, Nelson. Parang, may kinu-question si Senador Marcoleta Parang nag-lapse na raw ata. Meron pa tayong video nun na tumindig naman sa kabila at sinasabing nakatagisan naman niya ng debate na naman, Senador Ping Lacson. So, Parang ang sinasabi yata doon hindi na pwedeng kumpirmahin ang isang opisyal na nag-lapse na sa 1 year na lang May isang taon na lang magre-retire na. Oo, pag ganun. Sa ang punto naman ata nung kabila, hindi, kaya sila na tumagal dyan kasi nga nagkagulo tayo. Nabinbin. Sabi naman sila doon, hindi, ang batas natin ay batas. Ito ang nakalagay sa batas ito na ang sundin natin. Sabi naman ng Senador, hindi ako tutol sa mga ito, yung kanilang promotion. O kailangan natin sagutin kung anong gagawin natin dito sa batas na to. Sagutin lang natin, ito nakalagay sa batas kasi ganito po yan. Hindi ko po tinututulan yung kanilang promotion kasi ganito, ganyan. Pero sana ipaliwanag din natin, ito sinasabi ng batas at nang sa ganun ay hindi natin magiging kabangga ang nakalagay sa batas sa gagawin natin ito. Ayun. Sa bandang huli, naipasa din na promote din po yung 4 na general. Meron pa yatang isang babaeng general na magiging 1-star general na siya. Ayun. At sa mga oras naman ito, Nelson, ay magsisimula na alas 3. Ano na ba sitwasyon sa Senado ngayon? Meron ba tayong live feed sa Senado? Alas 5 na Oo, kasi alas 3 ang simula dapat. Formal ng kanilang session. Yung kanina kasi ay special session. Pagkatapos ba nito, pag nag-adjourn ay isang araw lang ba yung special session nila? Sa tingin ko, nakuha rin nga Yan na nga. At bukas naman kasi, magkukunbin naman sila bilang impeachment court. Kasi pre-trial naman ata ng impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Kasi at 18 na. Yes. Hindi ko lamang alam kung ang tatayo bilang Senate President kasi dapat ang presiding officer mo ay si Senador Sherwin Gatchalian. May nakita akong balita kanina Na ang gagawin nilang presiding officer ay si Senador Chis Escudero.
Ganon. Bilang isang abogado. Yes. Oh. Ay kaya pala hindi gaanong binigyan ng posisyon. Hindi na. Kasi doon sa lahat ng mga posisyon kanina, walang major posisyon na ibinigay kay, napansin ko lang kay Senador Chis Escudero Hindi kasi sa balita, siya na mismo ata ang nag-decline. na humawak ng mga parang komite. members lang siya ng iba't ibang mga komite, hindi siya humawak ng Hindi na siya humawak ng chairmanship. Ayun, kahit ng vice chairman. Oo. Oho. Ayun, yun pala ang malinaw na Yan, no? pangyayari. Bumitaw si Senador Lacson sa Blue Ribbon. Oo. Escudero, piniling wag sumama sa komite. Oho. Ayan, oo. Kasi nga, well, yun ang alam naman natin na nangyari, ano ha? So hindi sa miyembro ng Blue Ribbon Committee ngayon, Si... Senador Chis. Hindi, pero lahat kasi, halos lahat member naman member, kaya lang Halos hindi lahat na, member. hindi na chairman. Bumitaw Ayun. na. Oo. Ayaw. Oo. So, yun pala. Sana, again, Nelson, ano ha? Ito ba'y tanda na ng maayos na trabaho ng Senado? Bagamat ngayon naka-synergy adjournment sila ngayon Ito pong ipinatawag na araw nito, special session lamang po ito. Tama. Di ba? Dahil nga po sa aayusin nila, hindi pala ayusin. Ipapasa yung mga mahalagang batas. Nelson. Ipapasa po nila yung mahalagang batas na kailangan ng kasalukuyang administrasyon. Oo. Ayan. Oo. At isa na nga dyan yung waling-waling dyan. Yan. At saka, siyempre, para maipasa mo lahat ng yan, ay alisin ang question sa Senate leadership. Yun. Kaya yun ang inuna. At sa kabilang banda naman, sa House of Representatives, Oo, sabi. nag-convene na rin sila. Ay, siyempre, hindi Oo. pwede isa lang. Hindi pwede isa lang. Nag-special session na rin sila. Oho. 230 naman ang dumalo na congressman. Wala namang problema sa leadership ng Kamara. Pinalitan na rin po. Si Pinalitan. Boje? Pinalitan yung mga upuan dahil luma na. So nananatili po itong walang problema. Ang Kamara de Representantes sa pangunguna po ni Speaker Boji D. Oo. Ano ha? Pero wala na silang mga resolution diyan. Oho. Dahil alam nila na hindi magagawa na tayo ng batas. Oho. Yan ang may kabuluhan talaga. Ayun, ano ha? At mukhang sabi ni Speaker ay abangan na lamang daw po nila yung mga ipapasang batas naman sa Senado kasi third and final reading na ito, magkakaroon ng tawag doon yung dalawang kapulungan para tuluyan na pong pagtibayin ito at isusumitin na po sa tanggapan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. At mukhang mas abala sila ngayon yung kanilang prosecution team ukol sa pagharap sa pre-trial chamber. Bukas naman po nakaschedule yan. Ayan. Ano pa? Ayun, meron daw larawan ang Pangulong Bongbong. Dumating na. Ito na. Oo, Nelson. Sabi ko sa iyo. Oh. Ito po'y sa Russia. Pinakain pa ng ampaw eh. Ampaw ba yan? Ampaw Hindi, yan. butsi yan. Butsi ba? Butsi. Ampaw na bilog. Ampaw na bilog yung Yun yung paborito ko sa fast food chain. Butsi yan. balik mo nga doon sa picture na yon. May linga yan eh. Linga. Paborito kasi ng Pangulo yan eh. Ampaw yan. Ampaw. Ito? Oo. Yung... Pero ang ganda nung yung may dala-dala, no? Oo nga, no? Yung may dala-dala dapat. Tinitignan ko mabuti yung butsi o ampaw eh. Nung bata kasi tayo uso yun, no? Oo, yung ampaw na may ampaw na matamis. bilog. Oo, ganyan ang itsura. Pero palagay ko, Pati ang Pangulong mo, napakaya, hawak niya hawak. hindi kasi ang Russia kasi pag gumawa ng construction niya, matibay talaga. Gano'n? So palagay ko hindi ampaw yan. Butsi yan. But, Butsi. China. Na may linga. Butsi na may linga, paborito ng Pangulong So, Bongbong yan eh. sa mga Russian, kasi hindi yan ibibigay sa presidente ng Pilipinas kung hindi yan importante. Symbolical guys. Symbolical. Bigyan nyo nga po kami ng konti research. I-research nyo nga kung ano yung pinapakain sa baka laso niyan. Hindi na May mantakin mo, no? Sa runway pala, pinakain agad ng Pangulo, no? Baka makatulog yan. Hindi man lang pinaupo mo na sa isang hapagkainan eh. O baka naman yan ay rambutan na dilaw dyan. Hindi walang balat eh. Ano ba ibig sabihin yan? Ano, meron bang... i-research nyo nga. Kasi gusto na, importante yan eh. Kasi doon sa kabilang banda, parang ano naman eh, malaking cake yun, no? Oo. O bibingka. Oh, Malaking bibingka eh, no? Cake yan, oo. Oo. At saka itong lalaki, Pinagmamalaki pa niya. pinipilit eh. Isubo mo na.
Di ba? Kainin mo na. Oh, Tingin ko nga symbolically yan. Ano kayong presidente naman nakatingin dun sa may dala-dala. Nako, yari ka kay First Lady pag uwi mo. Oo nga, no? Mukhang doon sa Masama yung tingin mo. Hindi tinignan nyo nag-aabot ng butsi. Sa mga taga rin sa Russia, may kaibigan ako dyan sa Vladivostok eh. Ayan, oo. Pare, Si i-text Vladi. mo nga sa amin. Si Kuya Paring Vladi. I-text mo nga sa amin, ano ba ibig sabihin itong pinapakain, yung pampa-welcome sa Pangulo. Sa ating kasi sampagita eh, no? Oo, sinasabitan na sampagita. Ginaganon. Sa kanilang, hindi sinabitan ng bulaklak ang Pangulo, kundi ito, butsi ang ibinigay po sa Pangulo eh. Kung ito man ay ampaw, hindi natin alam eh. Yung ampaw naman sa China dyan, sobrang yan, kulay Kulay pula. Kulay pula. Ano nga kaya yan? Ano nga kaya, no? Sige po. Alamin natin sa mga susunod na araw yan. Ano ha? Medyo relax na ang ating bansa ngayon. Ako lang, ang pinapanalangin ko lang, Nelson, dahil sa pangyayaring ito ay umayos sana ang takbo ng ating Senado, ng ating mga mababatas. Inaabangan ko kasi mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, yung sona ng Pangulo na. Diba? Sa sona ng Pangulo, ano ang lalamanin nito at ano ang sasabihin ng Pangulo. Ang batayan kasi natin yan, yung huling sona. Diba? Ang marka sa sinabi ng Pangulong Bongbong sa sona noong 2025 ay yung usapin po na mahiya naman kayo. Yun nga. Yan. Halimbawa, Yan daw pala yung binigay sa presidente pagdating dyan. traditional local finger foods. Anong ngayon? Anong Kaya nga. traditional finger foods yan? Nakita ko nga kasi hawak sa daliri. Baka fish. Tsak na tsak, finger foods yan. At saka bakit nga doon, di ba? Kasi sa atin, paupuin ka muna. Ito. Diba? Paglapag sa Paglapag sa aeroplano, parang... Para bang gutom na gutom. siguro alam nilang matagal ang biyahe sa papuntang Russia. Di ba? Hindi kaya ano yan? Kasi crocodile day ngayon, di ba? Hindi ka inihaw na buhaya yun. Gano'n. Hindi naman siguro sa Russia kasi hindi pa naman sila naghihirap para kainin ng buhaya sa ating bansa at saka doon sa ibang bansa ano yan, ayaw ko lang sa Russia malamig ang panahon doon eh. Naipasa na ba, Nelson? Ito sa Kamara ba ito? Ito tama pala, Nelson. Ito. Balita natin, update natin sa Kamara de Representante. Yaman din lamang nabanggit natin sa Senado. No, ha? Ito po, nasa 213 na kongresista po dumalo sa unang session. Ito daw po sa special session. Sa ilalim din daw po ng 28th Congress sa pangungunan nga po ni Speaker Bogie D. at ni House Majority Leader Leandro Malcos. Ang tatalakayin po, National Center for Geriatric Health, amendments to the Government Assistance to Students and Teachers sa Private Education Act, assistance to individuals in crisis situation, ito pong AICS, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act, amendments sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law. Ito, inaabangan natin ito, no? Yung Anti-Political Dynasty Law, ipapasa kaya ito sa Senado at tuluyan kayang ipapasa ng kasalukuyang Kongreso? Presidential Merit Scholarship Program and other measures na ang layunin po ay mapalakas ang social protection and uplifting lives of the Filipino people. Kabilang po sa mga priority legislative measures na tututukan na ganap na batas ng liderato po ng Kamara ay kinabibilangan po na yun. Isa-isa na nga po natin ito kanina. At umaasa din po ang Kamara na sa pamamagitan ng special session ay matutuloy na po ang kumpirmasyon ng promotion ng mga opisyal ng militar na naantala dahil po sa sigalot sa liderato ng Senado. Ayun. Ito pala ang mga kinatawan, Nelson, ng Kamara de Representantes sa Senado. Si Kong Paulo Ortega, Congressman Jesus Romualdo, Jose Tebes, Robert Estrella, Franz Pumaren, Eddie Bong Plaza, Mark Enverga, Roy Loyola, Mercedes Alvarez at saka si Arnie Puentebella.
Ayan. So yun po. Wala namang ganong mainit na issue sa Kamara de Representante. Mukhang dumaloy naman ng maayos, Nelson, ang naging special session dyan po sa Kamara de Representante. Yun. Ano pa ang gusto mong ihabol para sa ating mga kababayan sa araw na ito? Meron pa ba dyan sa'yo? Kaya hinahanap ko. Mamaya po, tabayanan nyo ha. Meron tayong usapang matino. Nelson ha? Ito. Yan, kasama natin si Atty. Rowena Guanzon. Sige. Kasi yung magkapatid na bilyar, di ba, nung isang araw, sinasabi natin, idinadawit sila dun sa ginagawang kalsada, di ba? Oo. Doon sa amin, Danghari ba yun? Ayan nga, Oo. sa dami-dami naman ang babanggitin, sila pang magkapatid. Ganun ba? Hindi. Oo. Talagang tinukoy eh. Pero ngayon po, pinabubulaan nito ni na Senador Mark at Camille Villar. Okay. Na sila po nakikialam dyan sa LRT1 Cavite Extension. Sinabi po ni Camille na hindi niya tinatanggap ang anumang paratang na siya ay nakialam o ng impluensya man lang sa implementasyon ng project na yan. Hindi rin daw siya sumali sa anumang talakayan o anumang pagdinig, pagpupulong na may kaugnayan dito sa LRT extension. Pinabulaanan din ni Mark Villar ang paratang. Ngayon po iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang akusasyon na umano pinigilan ng pamilya Villar ang pagpapatuloy ng pagtatayo ng Niyog Station sa Bacoor, Cavite na dapat ay matatapos 2027. Ayun. Ayon sa paratang, nais daw ho ng mga Villar na dumaan ang rail alignment sa kanilang mga property at tinututulan nila ang tumututol sila sa ilang alignment ng project. Yun nga ang nangyari. Pero ngayon na ewan ko ha, si Mark Villar ay nasa ibang bansa at wala namang At hindi rin pala nagpakita si Alan Cayetano kanina. hindi na pumunta. Hindi na pumunta. Nandun si Senadora Pia Cayetano, nandun, nakita ko. Oo. Lauren Ligarda, nandun din kanina. Meron ba tayo nung kanyang concede? Parang lang ata, text lang ata. Hindi ata niya sinama doon sa kanyang video, yung live cast. Ayun, Pero, ayan na son. Ang kanyang statement na upo sa pagkukonsid niya bilang Senate President. It will outlast us all. I may leave the position of SP but I am honored to still be your PS, your public servant. Ayun. I will go on fighting for your right to the truth beyond any office, any position, any title, for as long as I am able. Ayun. Ayan. Anyway, sige po, magbabalik pa po. Break muna tayo ha. Ilan munang mahalagang... May isa pang break? Walang usapang pinto. Magbe-break tayo? Hindi. Di ba? Tuloy pa raw, Nelson. Kala ko break na, usapang matino na tayo. Pabati naman po sa ganang mamamayan ang ka Joseph Amarille. Yun. Pagbati po mula sa sambahayan ng ka Israel Adalia III at sa lahat po ng mga taga Orbestondo, distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Pabati po sa kaarawan. Birthday pala ng ka Joseph Amarille sa araw na ito. Ka Joseph, happy birthday po sa inyo. Ang lahat po ng mga taga riyan sa San Carlos City, Pangasinan. Partikular na po ang mga taga Orbestondo. Ayan. Inabati rin natin may pabati si Kuya Patrick De La Rosa, ha? Galing sa Bilbao, Spain. Oo. Pabati sa aking ninong at ninang, tito at tita, happy anniversary. Yan. Sila po ay sila Edwin De La Rosa at Marilu De La Rosa ng Tanawan, Batangas. Ayan. At pinabati rin daw po ang ka Gilbert Anisiete, ng Spain. Ayan. Yun. Ang taga-F, Manalo, Cavite. Ayan, ang Kuya Ron Simeon, pati na po ang kuya namin sa Kurop, JC Ligaspi. Congratulations, malapit na rin po yatang ikasal. Happy birthday po sa aming destinado ngayon at kay SKP ng Batangas, ang ka Sheikh Allen Martos, na palagi po nakasubaybay sa SGM at pagbati mula po kay Kuya MR. Happy birthday po kay Carl Amik Gozum. Ayan, oras na po
para panoorin natin sabay-sabay. Attorney Rowena Guanzon sa palatuntunang segmento natin, Usapang Matino. Welcome back sa Usapang Matino dito sa Net25. At bisita natin ngayon ay si Ma'am Cora Guidote, isang ekonomista at dating opisyal o direktor sa investments na dun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-usapan natin ngayon ang ekonomiya at ano na ba ang kalagayan ng ating bansa in terms of inflation, utang, yung income at lalo na ngayon na may balita na ang remittances ng ating mga OFW ay humina dahil din po sa inflation sa buong na nangyayari sa buong bansa. So, welcome back, Ma'am Cora Guidote. Maraming salamat, Attorney Bing, at I'm always happy to be here with you kasi masaya kang kausap. Salamat po. Try po natin na yung mga economics na mga term ay maitatagalog natin, no, Ma'am Cora. So, simula po tayo, Ma'am Cora, sa inflation kasi ito po talaga ang pumapatay na sa gutom sa mga Pilipino ngayon, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Well, naglabas na sila ng inflation number ng Mayo at tumaas pa rin to ng 6.8%. So medyo humina ng konti pero mataas pa rin yan kasi pinanggalingan natin mga 2% lang, 'di ba? At ang naging major reason yan is yung nga yung pagtaas ng presyo ng krudo sa pangdaigdigang merkado at naapektuhan ang gasolina, ang diesel at saka lahat ng mga bilihin sa ating ekonomiya. Dahil din sa ayaw pa rin ni BBM na ibaba or tanggalin muna ang VAT sa gasolina, krudo, at mga gasol at kerosene at may hiling pa tayo na wag mo nang kolektahin ang excise tax sa fuel at sa mga gasol at kerosene pero ayaw pa rin ibaba. Ayaw pa rin gawin yan ni BBM dahil nga ang sabi nyo noon po ang dahilan kasi niyan meron silang revenue target. Ngayon pag hindi nila na-achieve 'yon, hindi lalabas yung unprogrammed funds. Yun. At saka yung unprogrammed funds na yan, yan po yung parang alkansya ni President BBM. Wala pong nakalagay dyan kung magkano pwede niyang ilabas. Basta may pondo siya, pwede niyang ilabas from the unprogrammed funds sa General Appropriations Act o National Budget. At pwede niyang itayo ng kung ano-ano, di ba? Yung mga infrastructure. In fact, dyan din galing ang maraming funds para sa naginawa at ginamit sa ghost flood control projects noong past na year. So, kumbaga yan ang kanilang gatasan. Yun ang kanilang gatasan. Yun ang milking cow ng BBM administration. Kaya hindi po nila tinatanggal o ayaw nilang ihinto ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa gasolina, krudo, kerosene at sa gasol. Kaya, Ma'am Cora, pwede niyo bang kwento sa mamamayang Pilipino, ano na po ang, ano na po ang state of the economy in general and then specific po tayo hanggang doon po sa mga kautangan ng BBM administration? Ayun na nga. So, di ba nung first quarter, nailabas na nila na tumaas ng 2.8% lang ang ekonomiya natin na dapat ay kaya natin actually kung magandang pagmamaneho niya ng ekonomiya, kaya natin umangat ng 6 to 7% na na-achieve na in the past, no? Pero ngayon, kita mo, pababa talaga ng pababa yung pag-angat ng ating ekonomiya. Syempre, ang suma total niyan, maraming mawawala ng trabaho. At ngayon po, ay 2.4 million ang walang trabaho. Oo, mga ganyan. So, 4.6% ang unemployment rate. Pero ang mas nakakabahala, tumaas yung underemployment to 15%. Oh my goodness. Dati nag-usap tayo dito, 8% lang yun. Oo. So parang halos kasing pantay na yan nung nangyari nung lockdown. Oh,
Oh my So ganyan. So ibig sabihin maraming contractuals ngayon, 'di ba? Kasi Yes. ibig sabihin ng underemployment, kulang sa oras yung trabaho nila. Correct. So kulang din yung kinikita nila. So malamang below minimum wage kasi Yes. kulang sa oras. At below din sa kanilang napag-aralan. Kumbaga, yun ang underemployment. Kaya kung bumalik na tayo sa level ng panahon ng COVID, ang underemployment, ay malala ito, Ma'am Cora. Hindi ito minor na problema sa ekonomiya ng Pilipinas. Malala na ito. At saka alam mo, attorney, yung employment, hindi yan dahil sa inflation. Dahil yan sa kakulangan ng investors. Correct. Okay? Kasi ano Yung na mga bang foreign direct investment ngayon? Yung foreign direct investment bumagsak ng 17% in the first 4 months of this year, no? So ibig sabihin talagang mahina yung kumpiyansa ng mga namumuhunan dito sa Pilipinas. Oo. At saka yung stock markets below 6,000 index. Oo. So, halatang-halata na parang hindi na maiangat ni BBM ang ekonomiya natin sa loob ng 2 taon na siya nakaupo pa. Pero ano ba yung narinig ko na gusto pa niya mag-extension pa siya? Aray ko po. Yan ang masakit sa corruption kasi sa kanila hindi nila nararamdaman ang epekto niyan kasi komportable buhay nila. Pero yung masang Pilipino, yun ang apektado kasi nawawala ng trabaho o kaya contractual sila, kulang. Tapos tumataas ang presyo ng bilihin. Oo. Diba? So, hindi ko alam kung kaya pa ng ekonomiya natin ng additional 2 years, no? Pero talagang malala na yung sitwasyon. Mamaya pag-uusapan natin yung kautangan ng ating gobyerno. Yung pala, yung debt ng binabayad natin ng gobyerno natin, tama ba ako? 2 trillion? 2 trillion pesos every year? Actually, binabayad sa kautangan? ito nga yung debt, punta tayo dun sa debt service, no? May kodigo ko kasi maraming numero ito. So, yung ating debt service nung January to April, umabot ng 1.05 trillion. Okay? So, halos kasing laki na yan nung buong taon na binayaran nung 2022. At ang nagpataas niyan talaga yung principal payments. Kasi yung principal, tumaas siya to 716 billion na galing sa 335 lang. So more than 100% yung tinaas. Ng bayad utang? Sa ano pa lang yan, principal. Sa principal loan? Oo. Yung interest tumaas din to 337 billion from 287. Kaya ang suma total niya 1 trillion point 05. 1.05 trillion. Ganyan. Galing yan sa 623 lang billion. So every year yan, kailangan bayaran yan ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, alam mo yung kinita ng gobyerno, yung revenues, no, total revenues was 1.6 trillion. Okay, 1.6 trillion. I-compare mo dun sa binayaran na utang is 1 trillion. 1.05 trillion. So, almost 70% na nung kinita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya naman, ayaw nilang tanggalin talaga ang VAT o ibaba yung VAT eh. Kasi diyan nila tayo ginagatasan. Kaya talagang dapat talaga ibaba na yung VAT na yan. Yung 12% VAT, yung pamatay talaga yan sa Pilipino. Pamatay. Ang long-term effect nito kasi, palaki ng palaki yung utang, no? So right now, ang utang natin is 65% of gross domestic product. O 65% nung lahat ng kinikita ng buong ekonomiya sa isang taon. Okay? So, binabayad lang sa utang. Hindi. Ang 65%? Hindi, yun yung size nung utang kumpara mo sa ekonomiya. Okay. 65%. 65% malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon, 65. Mambira ka naman, BBM, oh. Ganyan kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos. Talo niya, alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, Magkano? 395 billion lang. Pero
nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka siyempre mataas din ang inflation nun. Martial law yun eh. Tsaka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300-something billion lang. Almost 400 billion. O sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. pambira, big time talaga si BBM. Oh. Hindi na billion-billion ang utang. Trillion ang utang. Kaya sabi niya, pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa doon sa panahon ng tatay niya. Abay, At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. over 20 years Siya, yung utang 3 na taon yun. pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na ang utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Oh my goodness! 165,000, kapapanganak lang ng baby, may utang na yun, nababayaran niya. Kukunin yun sa taxes niya. Yeah. Kung may trabaho pa siya. So Diba? yun yung nakakalungkot. Kasi nung time nung tatay niya, di ba nagka-debt crisis tayo, it took us 20 years to get out of the IMF program. Martial law. Oo, kasi nag-martial law, kasi sobrang utang. Ang saving grace ngayon nung anak, si BBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Magkano? meron tayong $104 billion na reserves, Oo. dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly OFWs kasi nga right now wala masyadong foreign investments, di ba? Wala. Tapos wala rin tayo masyadong export income, no? Export receipts. Kaya, So, kaya yung, po napakahalaga ng ating mga OFW. yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. $40 billion every year galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin Diba? nyo na lang, yung kayod nyo at padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Kaya naman po may karapatan itong mga OFW na ito na magreklamo di ba? Bakit pa sila pinapabayad ng compulsory na PhilHealth? Kasi nababawas yan sa kanilang mga sweldo na hindi naman daw nila kailangan yan dahil may sila naman silang health insurance doon sa kanilang mga company. Yung mga ganyang hinaing na mga OFW, maliit na bagay na pwede namang pagbigyan, ay hindi pa na pagbibigyan, pero sila, nagbibigay sila sa ating ekonomiya at bansa ng $40 billion. Collectively, yes. Total sa bawat taon. At sila lang ang nagpapalutang sa ating ekonomiya. Kung wala pa ang pangpadalang remittance ng OFW ay talagang Bagsak na talaga yung bagsak na. Dahil yung turismo natin ay bagsak din. Investments, bagsak. Investments below 12 feet below the ground. Tsaka yung ating gross domestic product ay mababa din. Di Kasi ba? nga hindi rin na makabigay ng trabaho ang gobyerno dahil marami nang silang na-siphon off na pera So ngayon, dahil nga marami ng investigasyon sa flood control, hindi man sila makagawa ng malalaking proyekto. Kaya walang construction. Walang trabaho. So, walang trabaho. Yung mga construction workers dati, wala hong trabaho ngayon. Kaya po taas yung unemployment at saka underemployment. Hindi mo napapansin, attorney, wala ka maririnig na bidding ng mga big projects. Unlike in the previous administrations, talagang maraming mga pinapabid out na airports, na mga major roads, private bridges. public partnerships. Ngayon wala kang maririnig. Saka wala akong naririnig ng mga ibang bansa na nagdo-donate ng mga infrastructure. Yung train system nga sa Mindanao, pinakancel nila Oh, bakit daw?
Hindi ko alam. Kasi siguro legacy project ni Duterte. Ayaw talaga nila sa Mindanao, ha? Oo. Saka Grabe. yun nga kasi syempre legacy project ng kanilang opposition. Oo. Kaya isa naman din yan sa hinaing ng mga taga Mindanao. Kung kaya gusto nila, taga Mindanao ang presidente. Kasi lahat naman po ng pondo at mga development ay nandito lahat sa Luzon. At sa Metro Manila. Kaya paano na lang po ang trabaho ng mga taga Mindanao? At saka major exporter ang Mindanao ng mga pagkain. Oo. Sa kokwa nga eh. Galing-galing pala nung kokwa nila. Mga no? fruits. Oo. Ganyan. Ayan. So, Kaya talagang- kung isipin natin, maganda ang agricultural economy ng Mindanao, pero kung mahina, kung wala namang infrastructure na tama, paano naman nila yung matatransport mga, yun? alam mo yung mga saging, pineapple, dyan ang gagaling sa Mindanao. Durian, Durian. mangustin. Kaya Pomelo. Oo, dito naman sa norte sibuyas. Pero dahil sa smuggling ng sibuyas ay nabubulok na lamang ang sibuyas ng mga farmers natin sa daan. Ay nagiging 5 pesos na lang a kilo. At saka recently, Ma'am Cora, ay nakita ko dun sa news na ang ano yun? May na-discovery ang customs na naka-freezer na ilang milyong tunaladang sibuyas lang pala, nandun lang. Ito naman kasing Department of Agriculture, Secretary Chu Laurel. Ilang beses po ba sabihin na yung pag-i-import po ng mga sibuyas at ibang mga kainin ay dapat po yan talaga na according to a scientific study kung saan itong mga panahon na ito o buwan na ito ay walang produkto ang Pilipinas, kaya pwedeng mag-import. Hindi naman po pwede na habang nag-i-produce mga farmers ng sibuyas, may dati ng import ng sibuyas, kaya naman po dumagsa. Masyadong maraming sibuyas na po na sa merkado. Kawawa na po ang farmers natin. Kasi dyan sila kumikita sa yung mga smugglers dyan kumikita sa importation. Yun natumbok mo, Ma'am Cora. Dahil nga po mga kababayan, dito sa importation, marami yung kumikickback eh. Marami din pong smuggler, tawag dyan, technical smuggling. Yan din po ang mga hinaing namin sa sugar industry sa Negros Occidental at Negros Oriental. Na yung pang technical smuggling ng asukal, yan po ang isa sa mga sanhi kung bakit mababa po ang presyo ng asukal ngayon at halos sa break-even na mag-give up na yung sugar planters uli. Yung nangyari ito noon sa time ng tatay ni Bongbong Marcos nung kinontrol nila, minopolize nila ang presyo ng asukal at nagtayo sila ng National Sugar Trading. Pero di ba walang nakukulong, no? Walang Alam naman nakukulong. kasi may mga kaso sa smuggling, pero wala talagang nakukulong eh. Kaya Wala tuloy-tuloy nang yan. nakukulong na drug lord eh, Ma'am Cora. Pati sa pag-ano ng bigas eh, yung pag-angkat ng bigas, meron din smuggling. Pati sa sibuyas, di ba? Ano nangyari? Sibuyas, Sino bang hindi? bawang. Nasaan na yung mga nag-smuggle ng sibuyas? Nasaan na sila? Bakit hindi sila nakulong? Wala nga may kaso kaso. yun eh, di ba? Oo. May kaso yun Sabi eh. may kaso. Wala naman akong pero hindi alam. nakukulong. Oo. Sino ba? Kailan ba makukulong si Martin Romualdez? Ombudsman Boying Remulla. Itong palakpak ko, nauudlot ang tagal naman makulong ni Martin Romualdez dyan. Kaya po mga tao, naghihintay po ng may mananagot. Hindi po ba? Kasi sabi nga ni Lee Kuan Yew, ang Pilipinas daw, kaya hindi po talaga nagbabago, cycle na lang ng corruption. Dahil wala naman na penalty. Kasi doon sa kanila noon, di ba, yung mga magnanakaw, pinapa-firing squad nila. Yun. Sa atin, alam nyo naman, nagpapalit ang politika, nakakalimutan, ganyan-ganyan. Pero ito, kakaiba. Dahil kailan lang yung smuggling ng sibuyas na yun, 4 years ago, pag-upo pa lang ni BBM, nag-smuggling na agad sila dun. At siya ang Secretary of the Department of Agriculture noon. Pero hanggang ngayon, 4 na taon na, wala pa rin nakukulong sa sibuyas. Pambihira naman. So, ano na lang ang iisipin ng mga ibang bansa sa atin. Kaya, di ba, Ma'am Kaya Cora, mag-utang na naman si BBM? Napaghulihan na nga tayo.
Ang Vietnam, ang laki na ng angat kesa sa atin, di ba? Dati, nangungulelat ang Vietnam. Tayo ngayon ang nangungulelat. Oo. Medyo angat na lang tayo konti sa Cambodia at Laos, pero Oh, grabe naman, Cambodia at ganun Laos. na yung, ganun na yung status ng ating economy. Sa turismo lang, angat na yung Vietnam sa atin. Kung titingnan mo, lit-lit Oo. kaya ng mga city nila doon. At, pero makikita mo talagang Yung infrastructure nila kasi, Oo. 'di ba? Tumutulong yung mga sa train kanilang nila, tourism. gaganda, tapos yung organized ang kanilang tourism, meron online reservations, mga ganyan, tsaka mura yung package. mura ang hotel. Saka mura din ang pagkain. Oo. Dito, Dito mahal lang mahal magbiyahe domestic. Napakamahal ng airfare, napakamahal ng shipping. oo. Yung ganun. Lahat po dito sa Pilipinas ay napakamahal. Napakamahal ho. At kaya ang mga tao ay nalulugmok na sa kahirapan. Habang nakikita nila, anong sinabi ng mga 18 na dating sundalo? Maleta-maleta, nakikita nila sa video, maleta-maleta ang pera ang hinatid sa mga congressman, sa mga opisyalis ng gobyerno, may mga senador pa daw. Kaya palagay mo, Ma'am Cora, saan ho considering the facts and figures that you see now, palagay nyo sa 2 taon pa ni BBM ay ano kayang kaya niya na iangat pa itong ekonomiya natin? Siguro, ganyan, 2%, 3%. Hindi na lalampas ang 3% yan, mahirap. Tsaka yun nga, dadami yung walang trabaho. Sa loob ng 2 taon po, mukhang walang pag-asa. Tsaka lalaki yung utang. Dahil lalaki yung utang at ang mga inflation rate ay parang hindi naman po talaga kaya niyang ibabayan. Alam mo, sinisisi nila yung oil crisis. Pero actually, yung December, wala pang oil crisis eh. Ang growth noon, 3%. Oo. Tapos yung oil crisis nangyari second half of March na lang yan eh. So most of the first quarter, walang crisis. Pero 2.8% ang inangat growth rate ng ekonomiya. economy. So, ano nga asahan nila? Maski ngayon, bumabagsak na yung presyo ng crudo, di ba? 78 na lang. So, maski bumagsak ang inflation, mahina pa rin ang economy. Kasi yung trabaho ang importante. Kung walang trabaho, walang investments, mahina ang economy. Pag walang trabaho, mahina ang investment, mahina ang gagastusin, economy, di ba? walang gagastusin, Walang kikitain ng walang mga kumpanya. kikitain, mas maraming Pilipino ang nagugutom. Kaya ito po ang panawagan natin sa ating gobyerno. Ibaba nyo na lang po yung mga tax namin para naman po may konting ginhawa naman ang mga pobreng Pilipino. Tsaka itigil na nila talaga yung corruption. Kasi hanggat meron yan, at tsaka walang accountable, walang papasok na investors dito. Corruption remains to be the number one reason why Yes. we are a poor country Yes. and our development is very, very slow. Our debt, national debt is very high, and of course, confidence of investments is very, very low. Yeah. And so, why will BBM wonder why hindi tayo napanalo ng seat man lang doon sa National Security Council? Ang baba naman ang tingin ng ibang bansa sa atin. At sino po naman dapat sisihin doon? Di ko nga alam kung anong sasabihin niya sa SONA eh. Baka naman may kumakulong na, Ma'am Cora, Ewan by ko, this time. Ha? So, pero pagdating sa ekonomiya, hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Siguro, na naman siya, magbubudol na naman siya. Yun na. Sayang kung hindi niya naman pala kaya yung mga pinagsasabi niya sa atin 4 years ago. Imagine, dami niyang promises noon. Wala naman nangyari. Yun. Kaya nga nagsalita na ako di ba? Kasi wala naman sumusulat sa mainstream media. Dahil pala, lumabas dun sa investigasyon, meron palang mga media personalities na tumatanggap. Yun. Diba? Kaya, mga kababayan, wag niyo pong tantanan ang inyong mga pagkomento at protesta sa kapalpakan ng administrasyon ng gobyerno natin dahil pagmamahal po ito natin sa ating bayan. Magpapatuloy po ang Usapang Matino next week.
every Wednesday, matatag, matapang, matapat. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Usapang Matino, Attorney Rowena Guanzon. Yan po naging kabuuan ng ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At sa umaga, alas 5, aba, tuto kayo sa mga balitang kumpleto, totoo, 100%. Bye!